Mga reklamo ni Jasmine Curtis Smith laban kay Atty. Topacio dismissed, narito ang nangyari. Mga ka-Star Pulse View, isang mainit na usaping legal ang muling pinag-uusapan sa showbiz at social media. Ibinasura ng Office of the City Prosecutor ng Makati ang mga reklamong isinampa ng aktres na si Jasmine Curtis Smith laban sa abogado na si Atty. Ferdinand Topacio. Ano nga ba ang naging dahilan ng dismissal? Ano ang sinabi ng prosecutors? Ano naman ang naging reaksyon ni Atty. Topacio? At bakit nagsimula ang kontrobersyang ito? Alamin natin ang buong detalye sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Star Pulse at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa huwag showbiz at entertainment news. Yan yung desisyon ng Makati City Prosecutor's Office. Isang malaking development ang lumabas matapos ilabas ng Office of the City Prosecutor ng Makati ang kanilang joint resolution na may petsang Hulyo 1, 2026. Sa kabuuan, ibinasura ang tatlong reklamong isinampa ni Jasmine Curtis Smith laban kay Atty. Ferdinand Topacio. Kabilang sa mga reklamong ito ang cyber libel, cyber unjust vexation, online na sexual harassment na batay sa kasarian. Ayon sa prosecutors, hindi sapat ang ebidensyang naipakita para maipagpatuloy ang kaso. Bakit ibinasura din reklamo? Sa kanilang resolusyon, sinabi ng Assistant City Prosecutor na hindi napatunayan ng sapat ang aligasyon laban kay Topacio. Ayon sa dokumento, hindi sapat ang mga ipinakitang ebidensya upang mapatunayan ang mga naging pahayag ng abogado ay umabot sa antas ng paglabag sa saklaw ng batas tungkol sa gender-based online sexual harassment. Dagdag pa rito, sinabi rin sa resolusyon na nabigo ang complainant na magpakita ng malinaw at kompetenteng patunay na ang mga naging pahayag ay sadyang nagdulot o mailayuning magdulot ng matinding mental, emosyonal, o psikolohikal na pinsala. Pati na rin ang reputational injury na kinakailangan upang magkaroon ng criminal liability sa ilalim ng batas. Dahil dito, inirekomenda ang dismissal ng lahat ng reklamo dahil umano sa kakulangan ng prima facie evidence na may reasonable certainty of conviction. Mahalagang tandaan na ang dismissal ng reklamo sa antas ng prosecutor ay nangangailangan lamang sa kasalukuyang pagsusuri. Nakita nilang kulang ang ebidensya upang maisampa ang kaso sa korte. Hindi ito ganap na nagdedeklara na walang nangyayaring mali sa moral o pangkalahatang pananaw. Reaksyon FIA Topacio. Matapos lumabas ang desisyon, agad na naglabas ng opisyal na pahayag ni Atty. Ferdinand Topacio noong Hulyo 15. Ayon sa kanya, umaasa siyang ito na ang magiging katapusan ng issue. Iginiit niya na ang kanyang mga naging pahayag ay bahagi lamang ng paggamit ng kanyang constitutional right to free speech. Sinabi rin niya na nananatili ang kanyang paniniwala na hindi na dapat alisin ang criminal liability sa kasong libel. Ayon kay Topacio, sa isang demokratikong lipunan ay mahalagang mapangalagaan ang malayang pagpapahayag ng opinyon. Dagdag pa niya, wala siyang personal na galit o motibo laban kay Jasmine Curtis Smith. Anya, ang kanyang mga naging pahayag ay bahagi lamang ng isang masiglang general debate kung saan pareho silang lumalahok bilang mga mamamayan. Paano din nagsimula lahat? Balikan natin ang pinagmulan ng kontrobersyang ito. Noong March 2026, naghain ng reklamo si Jasmine Curtis Smith laban kay Atty. Topacio. Nagsimula ito matapos ang naging pagdinig kaugnay ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sandaling pagdinig, gumamit si Quezon City 4th District Representative Jesus Bongi. Suntay ng isang halimbawa tungkol kay Ann Curtis. Ayon sa kanyang naging pahayag noon, sinabi niyang dahil sa kagandahan ni Anne ay may naisip siyang senaryo sa kanyang tahanan. Ipinaliwanag naman ng kongresista na halimbawa lamang umano ito upang ipakita ang pagkakaiba ng aktual na aksyon at simpleng imahinasyon, kalaunan. Nilinaw rin ni Suntay na hindi totoo ang kanyang ibinahaging kwento at hindi pa niya nakikitang personal si Ann Curtis. Pumasok si Jasmine is issue. Hindi nagtagal ay nagsalita si Jasmine Curtis Smith. Hayagan niyang kinondena ang naging halimbawa at mga naging pahayag na may kinalaman sa kanyang ate na si Ann Curtis. Nagkaroon ito ng malaking diskusyon sa social media. Maraming netizens ang nagpahayag ng iba't ibang opinyon. May mga sumuporta kay Jasmine habang mayroon ding nagtatanggol sa kabilang panig.
Yangs pahayag Gifay Topacio. Noong March 5, sa kanyang programang Yes! Yes! Yo! Topacio, ipinagtanggol ni Atty. Topacio ang naging pahayag ni Congressman Suntay. Sa parehong programa ay binanggit din niya si Jasmine Curtis Smith. Isa sa kanyang mga naging komento ay ang pagtatanong kung bakit umano nagpo-post ng bikini photos ang aktres sa social media. Ang mga pahayag na ito ang naging sentro ng reklamong isinampa ni Jasmine, dahil para sa kanya ay nakakasira umano ito sa kanyang dignidad at reputasyon. Wala pang pahayag kay Jasmine. Samantala, hanggang sa oras ng pagsulat ng mga ulat, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ni Jasmine Curtis Smith kaugnay ng naging desisyon ng Makati City Prosecutor's Office. Marami ngayon ang naghihintay kung magsasalita ba ang aktres o kung may susunod pa siyang legal na hakbang. Yes lang susunod. Bagamat na-dismiss ang mga reklamo sa antas ng prosecutor, nananatiling usapin ng pangkalahatang interes ang balanse sa pagitan ng kalayaan sa pagpapahayag at pananagutan sa mga pahayag na maaaring makaapekto sa ibang tao. Ang mga ganitong kaso ay kadalasang nagbubukas ng mas malawak na diskusyon tungkol sa free speech, online conduct, at kung paano ito tinutugunan ng umiiral na mga batas. Anuman ang pananaw ng bawat isa, mahalagang igalang ang legal na proseso at iwasan ang pagbibigay ng hatol sa mga taong sangkot batay lamang sa opinyon o social media discussions. Ano ang inyong masasabi sa naging desisyon ng Office of the City Prosecutor ng Makati? Sa inyong palagay, sapat ba ang naging paliwanag ng magkabilang panig? Ano ang inyong pananaw tungkol sa paggamit ng malayang pananalita at pananagutan sa online statements? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Paalala lamang na panatilihing magalang at responsable ang talakayan. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa Star Pulse D. Pindutin na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming updates sa showbiz, entertainment, at mga trending na balita. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.